At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 304 para kay season 4 natin kay Kalbo. At ayan, huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos, yun sa pagtatapos din ng laban nito ni Puri Puri at saka nga ni Raiden. At ito, alis na dyan. Ito si Raiden at now ang continuation niyan is ito naman na. So dito ay back to present na nga at natapos na yung flashback nito ni Raiden. Pero ito isip na isip pa rin itong mama na to at ito nga ngayon, grabe. Talaga namang naglalabas siya ng pagkalakas-lakas na aura nga rito at gigil na gigil. Ito si Raiden, sabi niya nga dyan sa isip-isip niya na ngayon alam niya na kung ganong kalakas yung isang S-class hero. At ito ngayon sabi ni Raiden, pero bakit ganun? Napakahina na, napakababa na nung kanyang stats. So referring yan kay Darkshine. At ito nga ngayon, balik na rito sa mga nagda-training na ng mga ibang heroes pa ng new organization. At ito hala, sige, santukan sila nga dyan. At ito ngayon si Darkshine, yung instructor nga dyan. Pero yun dito, Pito. Ito si Darkshine, meron siyang sinita at ayun nga, yung isang trainer dito, grabe, ginugulpi niya ng todo yung kasamahan niya. So kaya nga ito sabi ni Darkshine na tumigil daw siya kasi masyado siyang sumasobra. At eto ngayon, kapag sa training daw kasi, dapat hindi nila hahayaan na ma-injured sila ng todo, pati na yung ibang kasamahan nila. At syempre, nag-a-apply din yan kahit sa totoong buhay, yung sa totoong battle na. Yung top priority nga raw nila rito ay yung pangalagaan nila yung kanilang sarili. At ayan ay kung gusto nila na maging mahaba yung kanilang karir sa pagiging hero. At so ito sagot ngayon yung sinisita ni Darkshine, sabi niya nga dyan na ano ba naman tong coach nila, paulit-ulit laging ganyan daw yung sinasabi ni Darkshine. So ngayon kung ganyan daw yung style ni Darkshine sa pagtuturo, papatayin niya lang daw yung fighting instinct nila kasi nga raw lagi silang pinipigilan ganyan. So kaya nga ito sabi ng sumusuntok na sige kung ganun mag-sparring na lang daw silang dalawa na ito ng coach ng si Darkshine. Total malakas naman daw, di ba? Ito si Darkshine, so yabang nito nung training na nga na to. At then after nga niya ay ayun sagot dito ito si Darkshine, pero medyo pinawis siya ng konti. Sabi niya nga dyan na hindi pwede yung ganun kasi kapag ginawa nila nag-sparring silang dalawa, hindi rin mabibigyan ni Darkshine ng direct guidance yung lalaki. So kaya pasensya na raw. At ayun, habang nagsasalita dito itong si Darkshine ay ayun, nasa may taas niya itong si Raiden at talagang pinagmamasdan lang itong si Darkshine. At ito nga sabi nga rito ni Raiden habang pinagmamasdan itong si Darkshine, former S-class hero, super alloy Darkshine. I wonder if his spirit has been worn out from fighting evil. So yun, so nawala nga raw kasi diba itong fighting spirit ni Darkshine, talagang ayaw niya na makipaglaban lalo na sa mga halimaw. So kaya ito, nakatayo na lang dyan itong si Darkshine, kala mo wala nang buhay. At then pagkatapos nga niyan ay ito nga ngayon balik dito kay Raiden kasi nga ito grabe, talagang wasak-wasak yung mga pader at sabi niya nga rito na kahit kailan hindi siya magiging katulad ni Darkshine. At ito sinabi nga ni Raiden dito kasi yung sa pakikipaglaban daw sa mga sumo tournament ganyan, ang magdedetermine kung mananalo ka o hindi ay sa willpower mo. Ngayon kapag mahina yung willpower mo ay tiyak matatalo ka. At ito sabi nga ni Raiden, kahit kailan hindi pa siya naka-experience ng talo. So ibig sabihin ay talagang mataas, malakas yung kanyang willpower at lagi siyang nananalo sa sumo. Datin pagkatapos nga niyan, ito ngayon gigil na gigil pa rin itong si Raiden, pero kitang kita na determined siya Sabi niya nga rito na handa na siya para nga sa kahit na ano pa yan. Datin pagkatapos nga nito ay biglang talo na dito sa may new organization pa rin dahil may nagsalita na nga at sabi nga rito na tapos na yung preparation para sa surgery. So ngayon kunin na nila si Metal Bat, sabing ganyan. Pero sabi nga rito, okay lang ba yun na kukunin na nila si Metal Bat? At so ito ngayon labas na itong si Elimin saka nga si Destro, so silang dalawa yung nag-uusap. At sabi nga dito ngayon ni Elimin na okay lang yun kasi 48 hours na raw since na droga o napainom ng gamot ayang si Metal Bat. Kaya sigurado hindi na mangyayari yung magwawala siya ulit katulad nung una nilang na-encounter yan. At then after nga yan ay eto ngayon biglang talon dito sa isang kwarto dahil may kumakatok na nga. At eto labas ngayon dyan, ito yung parang agent na may dalang pagkain. Sabi niya nga dyan na pasensya na Metal Bat pero eto na yung pagkain mo, kumain ka na, sabi niya ganyan. At ito ngayon pagpasok niya is boom, grabe ang lala, ang tindi ng ginawa rito kay Metal Bat. Grabe yung pagkakakadena sa kanya sobrang dami, so talagang secure na secure eto si Metal Bat. At eto ngayon gulpi sarado dyan eto si Metal Bat pero nagsisigaw na eto si Metal Bat. Sabi niya nga dyan sa tingin daw ba ng lalaki na to paano siya makakakain ganyan nga yung kalagayan niya at saka sobrang dami
nung kadenang nakapulupot sa kanya. Kaya nga sabi ni Metal Bat, tanggalin daw itong mga kadena na to at pinapangako niya na talagang wala siyang gagawin dito sa lalaking may dalang pagkain. Kahit daw isang dali rin dididikit sa kanya, sabi niyang ganyan. At then pagkatapos nga nito, yan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 304 natin. Pero yun, grabe ang lala na nangyari dito kay Metal Bat. Di ko na-expect na magiging ganyan yung magiging kalagayan niya. But yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin at hintay-hintay lang para sa next episode natin. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless yung lahat at kita-kits tayo ulit.